Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Okay, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang munang basahin ang ating magiging content ngayon mula sa katanungan ni Mono Okosan. Ang sabi niya, "Sir, may tanong lang ako. Ano po masasabi ninyo na problema ng SIG P320 na bigla na lang pumutok? May SIG P20 po kasi ako, pagkasa ko pa lang biglang pumutok agad. Buti na lang at nasa shooting range ako at nasa safe direction. Sana po masagot tiway po." Okay, napakadelikado nitong tanong na ito kaya bibigyan natin ito ng kasagutan. At bago natin yung sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan dahil lalo tigit yung mga nagsishare at naglalike ng ating mga video dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers at tayo ay lumampas na ng 45,000 na mga subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo. At lalo tigit maraming salamat do sa mga hindi nag-i-skip ng ads sapagkat kayo ay nakakatulong para sa ating monetize, para sa ating kita ng ating YouTube channel dahil ang ating YouTube channel ay inilaan natin sa ating mga beneficiaries. Tayo po ay isang charity vlogger. Ang kaibahan lamang natin ay ang ginamit natin ay yung ating maliit na kaalaman para kumita yung ating YouTube channel para masuportahan ko yung ating mga beneficiaries, which is yung mga anak ng mga single parent. Ani po sila na ating tinutulungan para makapag-aral. Kaya maraming salamat doon sa hindi nag-skip ng ads at ngayon din doon sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Maraming salamat kay Jubet Francisco ng Teresa Rizal. Nag-text na yung aking anak na natanggap na at naibigay na niya doon sa ating mga estudyante ginamit sa mga pambaon yung iyong ibinigay. Sana marami pa ang tumulad sa iyo. Huwag po ninyong tawagan yung number na yan. Wala po kaming ibinibintang kahit ano pa mang baril. Anak ko po yan na siyang tumatanggap lamang ng inyong mga pinadadala para sa ating mga beneficiaries. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Nuli Peace America na nagpapadala naman ng regular sa ating premier videos. Malaki na sirang naitulong mo sa ating mga bata at labi silang nagagalak dahil nasusuportahan natin yung ating yung kanilang mga pambaon at malaki na rin ang naitulong mo sa pambili ng ating mga school supplies para sa ating mga bata. Ayan, at puntahan na natin yung tanong ni Muno Okusan. Okay, unang-una, wala tayo ditong ang meron tayo dito ay SIG P22 SIG 226. Okay, wala tayong yung 320. P226 ang meron tayo. Pero yan naman ay halos magkapareho na rin ang mga parts kaya bibigyan natin ng kasagutan. So unang-una, baklasin muna natin itong slide. Tingnan natin kung ano ang meron sa slide. Dahil ako'y naniniwala na ang mga modernong baril ngayon, kagaya ng mga SIG, ay meron na silang safety pin block. Ibig sabihin, kahit pumalo yung hammer, kung hindi naka-trigger finger yung ating kamay, ay hindi yan puputok. Dahil meron niyang safety pin block. Ibig sabihin, kahit natin anuhin yung firing pin, itulak natin yung firing pin, hindi po aabante yung firing pin kasi meron niya safety pin block. Ito yung safety pin block niya. At yung safety pin block niya, kinakailangan niya na maitulak. At pag yan ay naitulak, makikita ninyo yung firing pin ay lalabas. Ayun lumalabas yung firing pin. Close up natin. Ayun, lumalabas yung firing pin. Tingnan ninyo yung butas ng firing pin dito. Tingnan ninyo. Yan, lumalabas yan. Pag yun, yung firing pin, kita niyo lumalabas pag tinutulak ko. Pero pag hindi, itong safety pin block nito ay hindi yan nakalubog, kahit tamaan ng hammer, yung firing pin, hindi po lalabas yung kanyang
yung kanyang firing pin. So hindi tatamaan yung kanyang hindi tatamaan yung kanyang primer ng firing pin kasi nga hindi lalabas yan. Pero kung yung safety block na yan ay nakatulak, yan ay lalabas pag tinamaan. O, makikita ninyo ang diferensya. So ano ang pwedeng nangyari sa iyo? Maaring naputol yung firing pin. Tingnan natin yung mga firing pin natin putol dito ha. Maaring naputol yung firing pin doon sa kanyang ang pagkaputol niya ay dito sa kanyang dito sa tapat nito naputol yung kanyang kaya yung kaputol niya ay biglang pagkabagsak ng slide biglang umabante. Okay? O maaring ganon, naputol dito. Naputol na yan. Kaya pwedeng ganon ang nangyari ha. Ang isa pa, baka baka ito ay naka-stack up na, hindi nalilinis. O di kaya nawalang spring. O kaya baka walang spring ito kasi yan, bumabalik yan. May return spring yan sa loob. Yan bumabalik yan. Baka yan ay umistak na nakaganyan. At pag yan ay umistak, hindi mo mapapansin na kung yan ay naka-stack. At pag yan ay tinamaan ng hammer, kahit hindi ka naka-trigger finger, ay aabante yung kanyang firing pin at tatama kung yan ay umistak na ganyan. Iyon ang mga posible na nangyari sa iyo. Kasi ako'y naniniwala na yung 320 ay mayroong firing pin safety block ito. Ang ibig sabihin niya, kung hindi ka naka-trigger finger, ay hindi yan tatama ang firing pin. Kahit pa yan ay kahit patamaan ng hammer yan. Ano naman yung mekanismo na nag-disable nito? Yung tumutulak dito. Ito po yun Makikita ninyo itong parts na ito na nandito sa gilid. Pag hindi kayo naka-trigger fingerin, hindi yan tataas. Pero pag kayo ay yun. Kita ninyo gumagalaw yun nasa dulo ng daliri ko. Ayun. Pagka nag-trigger finger kayo, dito mas maliwanag. Pagka nag-trigger finger kayo, tingnan ninyo yung parts na yun Tingnan ninyo yung parts na yun. Ayun tumataas. Yun, tumataas yun Ito. Yun, tumataas yun. Kita ninyo? Pero hindi pa pumapalo yung hammer Hindi pa pumapalo yung hammer. Kasi pag yan ay nakuha ninyo yung slack, ayun. Ayan Ito ay tataas. Yun, tumaas. Pag tumaas na yon, saka lang papalo yung hammer. Yun, kita ninyo? Tataas muna yon, ibig sabihin, i-disable muna niya yung kanyang safety block. Ayan, ulitin natin. Ayan. Pag yan ay naka-trigger fingerin ka, kahit hindi pa pumapalo yung hammer, naka-ano na yan. Naka-disable na yung safety pin block. At pagka yan ay pumalo yung hammer, ayun puputok na yun. So, ano ang posibleng nangyari dun sa iyo na baril? At bakit pinagtataka natin, bakit pagka home ng slide, yung impact ng slide, ay sumabay na palo yung hammer. Tingnan ninyo yung yung mga nagpapalambot ng sobra. Yung mga nagpapalambot ng sobra, ay minsan hinahasa ito at nasobrahan ng hasa yung inyong hammer, yung mga ngipin ng hammer kasi dyan nakaganyan yan. Ito yung sir. Ang magkalaban dyan, ang nagkokontrol ng cock niyan ay itong sir. Ito, may mga sir yan. Pero ito hindi man dito sa baril na demonstration lang yan. Laging nakakagat yan dyan. Pag ito ay pinudpud ninyo, o di kaya pinudpud ninyo itong sa hammer, may ngipin parehong nagkakagatan yan. Ayan ganyan ang itsura niyan. So pagka yan ay kinalabit ninyo, itong kanyang sir ay magdi-disengage. Magdi-disengage yan at papalo yung hammer. So pagka yan ay sobrang pinalambot ninyo sa pamamagitan ng paghasa nito,
Ganun ang mangyayari. Kaunting masyak lamang yan o makalog yan ay kakalas yan at papalo yung hammer. So, bakit pumalo yung hammer mo? Tandaan ninyo na ang mga sir ay may return spring yan. Yung, kumbaga yan yung lumalaban. Sa SIG, ang return spring niya ay nandito sa ibabaw. Ayan o. Yung spring na yon. So, pag yung spring na yan, papakita ko sa inyo. Sana maliwanag ha. Pag yung spring na yan, ayun, yung spring na nandun, yan ay naputol. Halimbawa, naputol ito. Naputol yan. Kasi yung spring na yan ay sumasabit yan. Sumasabit yung dulo niyan dito. Sa gilid. Sa gilid. Yun yung dulo na yun, no? Tuturo ko sa inyo ha. Yung dulo ng spring na yon, ayun, yung dulo ng spring na yon, yun. Subukan natin na tanggalin kasi nakasabit siya dito, yung dulo ng spring na yun. Pag yan ay kasi yan, pag nakakak yan, medyo matigas-tigas pa yan, medyo matigas-tigas yan, oh. Medyo hindi gaano yan. Pero pag dinisable natin yung spring na yon, halimbawa naputol itong spring na to. So tatanggalin natin sa pagkasabit itong spring na to ha. May spring yan dito. Yung dulo niyan, nakasabit. Sana maliwanag. Yun, yung dulo na yun. Tatanggalin natin. Ayun. So, makikita ninyo yung spring na to. Ayun na. Nakaangat na. Hindi na siya umaano. Halimbawa, naputol yan. Yan ay madali na pumalo yan. Kasi nga yung kanyang sir, tingnan mo kung naputol ito. Kung naputol ito. Yan ay madali ng kumbaga napakalambot na niyan. Kaunting masyak lamang yan, baka sumama yan. Tingnan ninyo ha, yan ay hindi kakagat yan. O, kasi kaya lang kumakagat yan ay yung gravity nung sir. Yung gravity lang ang nagpapaano diyan, ang nagpapakagat kasi nga yung ano niya. Pero ang totoong ano niyan ay yung spring. So, pagka yan ay putol yung spring na yun, hindi nakakagat yan. Kung kumagat man yan, ay madaling ma-disengage. Madaling ma-disengage yan. Yan o, hindi na kumakagat kasi nga yung gravity niya ay pakawang. Pakawang yung gravity niya. Kaya pagka yung kamukha rin niya nung ginawa kong sa Beretta at saka sa Taurus. Ayan. So, ayan o, hindi kumakagat kasi nga yung spring niya ay na-disable. Subukan nating ikabit ulit yung spring ha. Kakabit ko ulit yung spring. Okay, ito kasi yun eh. Ito yung spring na yun ha. Ulitin ko yung spring na yan. Yung spring na nandun na yan, oh, yun. Yun yung spring na yun. Ito yung dulo, tinanggal natin yung dulo. Ayan yung dulo. Yan yung dulo. Ayun yung dulo, hindi natin tinanggal natin doon sa kanyang sabitan. So ibalik natin yung pagkasabit ng kanyang yung dulo ng spring. Ayan. Babalik ko ha. Medyo may rapid ikabit. Kinakailangan yung inyong screwdriver dito may may biyak. Yan. So tingnan niyo kahit pag yan ay kahit yan ay naka dahil tinutulak na siya ng spring, kumakagat na yung kanyang hammer. Pag walang spring, yan kumakagat yung hammer niya kumakagat dahil nga tinutulak na siya ng spring niya. So baka yun ang hindi ko alam niyo, mahirap talagang gumawa ng baril kung hindi ninyo hawak yung baril. So lahat ng posibilidad ay sinasabi ko. So pwede yan. So ayan. At tingnan mo yung return spring ng sir. Pag wala yung return spring ng sir na yan, pwede pang mag-pull auto yan. Pwede pang mag-pull auto. Minsan nagpo-pull auto yan. At yun lamang. Una, yung ang importante talaga diyan sa mga ganyan ay itong safety block. Kaya nga nilagyan ng safety block yan ay para kung aksidente pumalo yung hammer nang hindi ka pa ready to shoot, ay yung safety block ay haharangin niya yung firing pin para hindi tumagos sa primer. Kaya nga black ang tawag yan.
So, pwedeng nawala din itong spring. Pwedeng nawala yung spring niyan. Okay, pwedeng nawala yung spring niyan. At pwede ring yung iyong kamay ay nakalapat. Kahit basta nakalapat lang, basta lumapat lang yung kamay mo ay basta't lumapat sa trigger, aangat yan. Aangat na to. Ayan o, aangat itong ano na to. Yun, aangat yun. Ayan o, makikita natin ito. Ayan o, inaangat yung aking kamay. Ito. Yung maliit na yun. Yun ang nagtutulak dito. So ayan, kaya ako nagtataka, bakit kahit pumalo yung hammer niyan, kung may safety block naman yan, hindi yan puputok. Okay po, pwede ring, pwedeng putol na yung firing pin. Pwede putol na rin yung inyong firing pin na return spring. Pwede yan. So lagi ninyong lilinisan yan at siguraduhin ninyo na may spring ito. May maliit itong spring sa loob. Sinlaki ng spring ng bato ng lighter ito. Na yan ang nagtutulak para umano. At baka ito ay pwede ring umistak na. So ayan, nasabi ko na lahat ang mga posibleng nangyari sa iyo. Actually, hindi ko talagang masasabi kung ano naging sira niyan. Yun lamang ang mga nalalaman kong posibleng nangyari doon sa iyong tingnan mo yung return spring ng iyong sir at checkin mo rin itong iyong firing pin at itong firing pin block. Okay? Madali lang naman magtanggal niyan. Tatanggalin mo lang itong may pin naman dito yan. Yan, tatanggalin mo lang yan. Gagamitan mo lamang yan ng pin puncher. Okay? Ito. Gagamitan mo lamang yan para matanggal mo yung kanyang firing pin. At matatanggal mo rin itong ano na to. At kung kayo ay magtatanggal ng mga parts, mag-ingatan ninyo, videohan ninyo para malaman ninyo kung nasaan yung mga parts na inyong tinatanggal. So, yun lamang ang nakikita kong naging problema ng iyong baril. At kung meron pa kayong nalalaman, ay please inyong i-comment para maibahagi natin sa ating mga community. Okay? At babasahin ko lamang yung ating community spotlight. Quick the highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Shout out kay Rag Ferns, merong kang 67 engagement. Shout out kay My George Geographic, merong kang 19 engagement. Shout out kay Kristen Lee, merong kang 56 na engagement. Shout out kay Alex G, merong kang 1 engagement. Yun ito, Alex Gonzaga. At shout out kay Brian Butchopido, meron kang 31 engagement. Okay, at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Shout out sa mga kababayan ko sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, doon sa aking dating machine shop. Merong itinayo yung aking bunsong anak na si Elmer Jr. Meron na kami dyan Papa Burgers. Bisitahin ninyo at sa halagang 40 pesos, mapapa burger kayo sa sarap. Sa Albarci Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Thank you very much.